Yung malaking bukol. Sa labas lang siya, Dok. Sa mattress. Oo, hindi sa ibabaw, hindi ko alam kung parte yan ng mattress mo o yung ovary mo dito, kung maibabaw. Mahirap sabihin. Ang laki kasi ng bukol. So, anong gagawin ninyo dyan? O-operahin na, wala ka na ibang choice, hindi tatanggalin yun. Kasi lalaki siya, Dok. Oo, lalaki talaga yan. So, pero wala naman ako naramdaman anyway, na masakit. 45 ka na, so itong fallopian tube tsaka ovary, tatanggalin lahat yan. May tiyahin ako, natanggal talaga lahat yan. Ha? May tiyahin ako. Yung kapatid ng mama ko, tanggal lahat. Yun. Ang problema, dahil yung bukol kasi, dalawa lang yan. Benign o malignant. So, yung benign, okay na yun, hindi yung cancer. Pag malignant, yun yung pero kahit cancer. benign, kailangan talaga tanggalin. Eh, syempre, bukol kasi yun. Tsaka yun lang ang way na para malaman mo kung ano yan. Kailangan tanggalin para ma-examine ng pathologist. So, wala naman kasing gamot na bibigay sa'yo para matanggal yun. Talagang surgery. Ang problema niya, pag tinanggal yan at medyo mukhang pangit, mukhang cancerous, bukod sa tinanggal yan, kukuha pa ng kulani yun dyan sa labas, saka yung konting taba sa bituka. Ang reason noon bakit kailangan gawin yun, para malaman anong stage na kung cancer, plus yung bukol. Kasi ganito, marib, inopera ka, tinanggal lang yan. Isinarado ka na, hindi kumuha ng kulani. Paglabas ng biopsy, cancer, dalawang choice mo. Papabukas ka ulit para kumuha ng kulani at taba. Or, kunin na lang. Or, diretso ka na chemotherapy. Ay. Ganun ang ginagawa. Kung paglabas, pag operasyon, hindi kumuha ng kulani, lumabas cancer, dalawang gagawin. Kailangan kuha na lang, Okay. no? Ang reason bakit kinukuha ang kulani, kung pangit yung bukol, para malaman mo kung nakalabas ba yung cancer o hindi. Kasi, kumari, tinanggal na yan, tapos kumuha ang kulani, taba, negative lahat yan. Ibig sabihin, cancer yun, yung kinuhanan wala, hindi nakarating, tapos na problema mo, hindi ka na ikikimo. Kasi hindi naman nakalabas. So yun ang difference ng mas okay yung procedure. kukunin. Oo. Okay sa mag-open na naman, mag-surgery na naman, Dok. Kaya nga. So, yan, ganyan ang planong gagawin sa inyo. Kaya na, siyempre, dalawang operasyon yun. Kasi pagkatapos tanggalin yan, bukol, tsaka yan, sigurado baka madikit yan, laki ng bukol eh. Siguro minimum yan, 2 to 3 hours yan. Plus isang oras pa pagtanggal yung kulani tsaka yung taba. Ang gumagawa niyan, gynae onco, specialista nila sa cancer. Kukuha na naman ng kulani. Alam ko, Ganun ang procedure na ginagawa niyan. Kaya ako, pag nag-opera ako niyan, kasama ko din gynae onco. Para, kasi dito yan, kung pag in-opera kaya, tapos pangit, tatawag ako ng gynae onco para gumawa noon. Kasi siyempre, hihintay mo yung gynae onco dumating. Minsan, 2-3 oras, wala pa kasi nag-opera pa lang. Kasi bihira lang yung gynae onco. So, ginagawa pag ganyan, kasama ko na kaagad para pag bukas namin, pangit ko, tapos kung matanggal yan, diretso, minsan kukuhanin yan para mabilis. Mga ilang centimeter yan, Dok? Anong kadako yan? Gano'ng kalaki? Oo, gano'ng kalaki? Eh, di malaki eh, kasi kapag kapa mo naman doon Sabi nga, 4 months. 11 cm, mga almost 12 cm. Hanggang dito na sa mga pusod mo. Oo, papunta na doon. Pag pusod mo, hindi lang 4 months yan. 5 months na yan pag nasa pusod na. So, ang laki na hiwa mo hanggang puso. My gosh! And then, iba na naman sa cesarean ko, Dok? Ano? Iba na naman sa cesarean ko? Doon din. Kung saan ka sinisaya, doon ka naman bubuksan. Doon ka din. Ganun. Then, pag mga
Mga ilang